Bago ang lahat, nasa full 5-on-5 practice na si Jason Tatum kasama ang mga two-way contract at G-League player ng Boston Celtics. Ito yung unang sabak ni Tatum since nagkaroon siya ng injury nung nakaraang taon. Expected pa rin babalik si Tatum this season. Base kay Bill Simmons, hindi siya tatay ni Ben Simmons. Around first week ng March ang possible return date ni Tatum. Nasa 40 weeks na kasi ng rehab itong si Tatum sa kanyang injury. Contender pa rin naman ngayon ang Boston sa East, nasa number 2 pa sila ng standing. Meron pang natitirang 28 games sa kanila. Ang typical na average ng team sa East para makapasok ng top 6 ay 44 to 46 wins. Sa 28 games ng Celtics, kailangan nilang makuha ang nasa 11 games. Lamang pa ang Boston ng nasa 7 games kontra sa number 7 na Orlando Magic at number 8 na Miami Heat. Ang next 11 games ng Boston ay hanggang March 11 din, PH time. Ito yung target date na si Tatum pwede na makapaglaro ngayong season, based pa rin kay Bill Simmons. So contradict naman sa report ni Ramona Shelburne na wala pang decision si Tatum kung maglalaro siya or hindi this season. Nasa conditioning phase pa lang siya. Ito rin kasi yung matagal bago talaga makarecover yung player dahil sa mental game. Si Tatum mas nauna ang recovery timeline niya kung i-base kay Kyrie na 2 months din ang agwat ni Tatum at ni Kyrie nung magkaroon ng injury. Nasa full 5-on-5 na si Tatum, si Kyrie nasa 1-on-1 workout pa lang. Hindi pa siya clear sa 5-on-5 workout. Dadaan pa nga siya ng 3-on-3. Based pa sa mga report, advance pa ang recovery timeline na yan para kay Kyrie na nasa 1-on-1 workout na siya. Sinabi rin naman ni Kyrie sa kanyang live sa IG, mag-a-announce naman siya kung kailan siya babalik. This year or kaya next year. Parang token na lang sa mga fans kung bumalik siya ngayong taon or ngayong season. Nasa 9-game losing streak na ang Dallas at malayo ang hahabulin para lang makaabot ng number 10 sa standing. Based din sa report, humihingi ng mas mahabang recovery timeline si Kyrie sa Dallas at wala din naman binibigay si Jason Kidd na return date kay Kyrie. Hanggat hindi pa umaabot si Kyrie sa 5-on-5 activity, wala pang magiging return date kay Kyrie ngayong season so far. Hindi pa siya medically clear ayon sa report. Pinupush na rin naman kasi ng mga fans, executive at ibang analyst na mag-tank na ang Dallas. Kahit si Mark Cuban sinabing hindi naman masama mag-tank basta ayusin yung tatlong factor sa team. Na base pa sa kanya, ito yung hindi nakikita ng NBA kaya minamasama nila yung tanking. Katulad na lang sa pag-aayos ng cap space, roster at mismong pipiliin sa draft. Katulad ng ginawa dati ng OKC kaya sila naging contender. Ang Nuggets parang pang 7 taon na nilang contender ngayon. Year of the Fire Horse pa naman. Nasa number 3 pa ang Nuggets sa West at mostly ng lineup nila nung first half ng season nasa injured list. Parang ngayon nga lang nabubuo yung lineup ng Denver. Meron silang 35-20 record. Meron pa silang 27 games na natitira at sila ang merong pinakamahirap na remaining games. Mostly na makakatapat nila sa mga susunod na linggo ay nasa either top 6 or top 10 ng standing sa parehong East at West. Sa next 15 games ang Nuggets, 2 teams lang ang makakatapat nila na below top 10, ang Jazz at Memphis. 10 out of 15 teams naman nasa top 6 ng standing or playoff contender. Kaya mapapasabak si Nikola Jokic sa next 27 games or next 15 games lang. Kailangan nila kasi makaabot ng 50 wins para makasecure ng playoff spot. Ang estimated return date pa ni Aaron Gordon ay mid-March. Kapag sa ganitong schedule kasi na ang Nuggets makakalaban mga top team, si Aaron Gordon yung game changer. Ang isang factor pa kung bakit ang Nuggets ang may pinakamahirap na remaining schedule o remaining games pala, 15 out of 27 games home court nila. Sa West sila ang may pinakamababang home court wins at sa overall, pangalawa sila sa Philadelphia na kasama sa top 6 ng bawat conference. Kahit si Jamal Murray nagtataka na bakit hirap silang manalo kapag home court nila. Para mas okay pang meron silang disadvantage sa playoffs dahil mas mataas ang winning rate nila sa road games. Ang Miami Heat naman, may mga player sa kanilang under pressure dahil kailangan nilang magkaroon ng impressive last push sa season. Si Tyler Hero na bansagan ngayong season bilang overrated player. Last season, si Tyrese Halidogi yung nabansagan. Sa case kasi ni Tyler Hero, ito yung nababasa ko sa mga write-ups. Naging all-star, naging 6-man before mag 26 years old,
pero naging overrated dahil hindi siya nakakalaro ng maraming games ngayong season kung kailan pa merong best chance ang Miami na makapasok ng top 6. Sa mga games na naglaro pa si Tyler Hero, hindi maganda yung winning rate niya. Naipit din ang Miami sa number 8 pero 1 or 2 wins lang ang kailangan nilang habulin para sa top 6. May natitira pa ang 26 games ang Miami at base sa tankaton sila ang pang-pitong may pinakamadaling remaining games. Kaya pang mahabol yung top 6. Pressure tuloy si Hero na makabalik or makabawi dahil center siya ng trade rumors mula deadline papasok ng free agency. Kasabay pa noon ang contract extension pagdating ng off-season. Wala may bagong boy toy sa Miami. Si Wiggins naman, meron siyang player option, decent numbers naman, almost 16 points, 3 rebounds at 5 assists. Mali pala 5 rebounds at 3 assists. Ngayon pa lang inaabangan na ng mga teams itong si Andrew Wiggins pagdating ng off-season. Either free agency or kaya trade. Si Norman Powell naman yung all-star sa Miami. Magiging free agent siya. Gusto niyang magkaroon ng long-term deal sa Miami Heat. Siya yung best player so far ng Miami ngayon dahil nga nag-struggle si Hero, ganun din si Bam Adebayo. Wala na sa dating form.